Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Meron ka dito na Three of Pentacles. Then, King of Pentacles. Reverse. And Five of Pentacles. Ayan. Meron ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Malakas ang Taurus. Meron ditong the High Priestess reverse. Mga naka-reverse. Salang upright dito yung Five of Pentacles. Merong Pisces. Nakikil ko dito yung emotion ng tao nito. So, meron tong mga ginagawa, or pwede rin sabihin, may ginawa tong pandaraya sa'yo. Okay? May pagka-trickery itong person mo. Ito na yung nakikita ko. Hindi halos lahat ha. Meron kang person na mahilig man-tricks or pwede rin dinaya ka nito. Okay? Mahilig tong gumawa ng drama. Ganon yung energy nito. Meron ako nakikita dito, nagkaroon kayo ng away, kaguluhan ng tao nito. So, nafe-feel ko dito na nagkaroon ng argumento ang bawat isa. Okay? Meron pagkaguluhan. Meron din dito na mataas yung ego. Kahit ba may mga mali siya, hindi niya binababa yung ego niya dito. Ito lang nakita ko. Merong Aries, Leo, Sagittarius. Malakas ang Leo. Malakas din ang Aries. The Empress reverse. Nakikitaan ko dito, no? Meron kang person dito na hindi siya confident, okay? Humarap sa'yo, okay? May pagka-insecure to. Pwede rin sabihin, nakikita ka nito na maayos ang kalagayan mo. Meron siyang inggit na nadarama sa'yo, okay? Ito lang feel ko. Nafe-feel ko din dito, no? Meron to, kumbaga, napapabayaan niya yung sarili niya dito sa The Empress. Ito lang yung na-feel ko. Meron dito na Capricorn, Libra. Okay? Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas ang Libra. So, meron kang tao dito. Nakakaramdam siya ng insecurity dito. Nawawalan siya ng confident. Kumbaga, itong tao na to, no, marami siyang napabayaan. Pwede rin sabihin napapabayaan ng tao nito yung kanyang sarili. Okay? Mga nakapokus siya sa mga nangyari sa past. Okay? Meron dito nangyari na away, kaguluhan, and nakikitaan ko rin dito na hindi to, yung bang tipo na kahit nagkaroon kayo ng away ng tao nito, hindi nito ibababa yung ego niya. Okay? Itong tao nito, masyado tong defensive. Okay? Masyado niyang pinagtatanggol yung sarili niya dito. Kumbaga, maybe meron kayong kanya-kanyang paniniwala kung bakit hindi kayo nagkakatugma dito. Okay? Pwede rin sabihin na iba yung iyong pananaw at iba rin yung pananaw niya. Kaya kayo dito ay nasabog. Okay? Once na meron kang mga sinasabi na point mo, okay, pero then meron din siya mga sinasabi na pananaw niya ay hindi nagkakatugma sa pananaw mo, so nagkakaroon dito ng away, kaguluhan sa inyong dalawa. Ito lang yung nakikita ko. Kasi itong tao nito, ayaw nito na, yung mga tipo na, hindi to mauuna humingi ng sorry. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Kung meron ka mang ganong person, no, mataas yung ego nito. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa Five of Wands. Ganun pa man, nafe-feel ko din sa inyo. Yung iba sa inyo, meron kayong pinagkakaabalahan, pinag-aaralan, or meron kang mga, yung bang tipo na meron kang pinagtutuunan ng pansin, or meron kang mga pinopokus na atensyon, na kung saan meron ditong paglago na nagaganap sa'yo. Yung iba sa inyo, maybe mas priority mo dito yung iyong
paglago bilang isang individual, marami kang natutuklasan, marami kang natututunan, okay? So, nafe-feel ko din dito, no, na meron din yung iba sa inyo, merong commitment na parating, okay? Ito lang yung nakikita ko sa Three of Pentacles. Kumbaga, nafe-feel ko dito, maybe yung iba sa inyo, no, handa na sa pakikipag-commitment, or pwede rin sabihin na maybe itong tao mo nakakaisip-isip din, yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Kasi yung iba sa inyo, yung person nila mataas pa rin talaga yung ego. And then yung iba naman, gusto nang makipag-commit sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Meron kang person dito na Capricorn. So, marami itong natutunan sa'yo, or pwede rin sabihin, isa ka rin na nagturo sa tao nito para mag-matured siya, okay? Or para malaman niya yung mga pagkakamaling nagawa niya dito. Ito lang yung nafe-feel ko sa Three of Pentacles. Yung iba sa inyo, no, kung may person ka dito na Capricorn. Then, nakikita ko rin dito, no, meron kang person dito na hindi siya nagiging matagumpay, lalong-lalo na sa financial, yung iba sa inyo. Kumbaga itong tao nito, may pagkalugi kung may businessman to or kung meron man tong mga ininvest, meron ditong nakorap yung kanyang invest. Kumbaga hindi naglago, okay? Ito lang nafe-feel ko dito sa King of Pentacles reverse. Hindi ito lumago, kumbaga meron kang person na hindi naging matagumpay, lalo-lalo sa kanyang kabuhayan dito. Malakas yung Taurus, okay? Then, dito, no, nakikita ko rin dito na nahihirapan to. Maraming pumapasok sa kanyang kaisipan dito na negatibo kasi mali yung kanyang tinahak or mali yung kanyang pinag-investan, okay? So, nakikita ko dito may pagkalugi. And then, nakikita ko rin dito, no, na itong tao na ito, feeling niya dito, nakakaramdam to ng struggle sa kanyang, lalo-lalo na sa kanyang financial dito. Kumbaga, kung meron kang person dito na mahilig din sa mga sugal-sugal, ano, hindi to naglago. Ito lang nakikita ko dito na nagkaroon siya ng loss dito. And then, nakikita ko rin dito na humahanap to ng paraan para ma-resolbahan tong kanyang nararamdaman dito sa Five of Pentacles. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na sarado yung kaisipan niya, maybe dahil nakatuon siya dito sa mga bagay na nawala sa kanya. Kasi kung meron tong tao na to na malaking pera na nipasok sa invest, may pagkalugi. So nakikitaan ko dito, dun siya nakatuon sa mga nawala sa kanya, okay? Then dito, no, sa the High Priestess, nafe-feel ko dito na yung person mo, pwede rin sabihin na tinricks ka neto. Magaling siya magmanipula, or pwede rin sabihin madali kang napasakay ng tao na ito. Kasi itong tao na ito mahilig to sa mga drama, or pwede rin sabihin na kahit ayaw mo na, marami itong mga ginagawang kwento para lang makuha ka or para lang matanggal yung attention mo sa kanya. Ito lang yung nakikita ko. So nakikita ko rin dito, no, na ikaw hindi mo na to pinagtutuunan ng pansin. Kumbaga ayaw mo mag-aksaya ng oras at panahon para rito. Okay? Ito lang yung nakikita ko sa inyo dito sa The High Priestess Reverse. And then, nakikita ko rin dito, no, na meron dito ako nakikita sa'yo na patungo, ano. So, nakikita ko rin dito yung pag-uugali mo na ikaw yung tipo ng tao na practical, okay, loyal ka. So, naghahanap ka din dito ng katulad mo na may ganung pag-uugali, ano. Kasi, nafe-feel ko sa'yo na gusto mo, syempre, makukuha mo na kapartner sa buhay ay yung katulad mo din na loyal, kung yung bang tipo na tutumbasan din nito yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya at yun ay maganda. So, nafe-feel ko lang dito, no, meron ka ditong person na matigas ang ulo kaya hindi kayo nagkasundo, or pwedeng sabihin na naging dishonest to sa'yo, okay? Kaya ikaw, ano, mas hinahanap mo dito yung panibagong oportunidad or panibagong simula na kung saan, ano, naghahanap ka ng katuwang na katulad mo, okay? Katulad mo yung interest, katulad mo yung layunin sa buhay, yung meron kayong pagkakasundo dito. So, excuse me, minasamid. So, nakikita ko rin dito, no, meron ditong patungo sa'yo kung ano man yung gusto mo, no, masasakatuparan mo to. Meron ditong tutungo sa'yo na kung saan, ano, na may responsibilidad to, okay? Or pwede rin sabihin na mahilig to, responsible siyang lalaki or babae, ano, kumbaga, alam nito yung gusto niyang mangyari or meron siyang mga pangarap sa buhay. Kumbaga, itong tao nito, nakikitaan ko dito na, yung bang tipo na
goal-oriented siya. Once na mayroon siyang family, mas uunahin niya yung kapakanan ng kanyang pamilya. Ito lang yung nakikita ko sa tao na to. Kumbaga, hindi siya basta-basta na sumusuko. Kumbaga, once na meron tong inumpisahan, okay? Or pwedeng sabihin, once na inumpisahan ka nitong ligawan, gusto nito ay meron tong magandang bunga na marireceive siya. Ito lang yung nakikita ko. Hindi ito nasuko, lalo-lalo na once na meron itong ginusto. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Meron ditong patungo sa iyo na Capricorn, or pwede rin sabihin, ganito ka, Capricorn. Kung ikaw man si Capricorn, ano, ikaw yung tipo ng tao na yung gusto mo, kumbaga, maganda yung pananaw mo sa buhay, practical ka lang. And then, nakikita ko rin dito yung pagiging mong konserbatibo. And then, nakikita ko rin dito na patient ka. Once na meron ka mga ginugusto, talagang nagiging kang patient para lang makamit ito. Ito lang yung nakikita ko. At nakikita ko rin dito, hindi ka madaling sumuko sa hamon ng buhay. Okay? Then, dito, nafe-feel ko rin dito sa'yo, matalino kang tao. May mga routine kang ginagawa sa panahon ngayon, or pwede rin sabihin na meron kang mga binabago sa sarili mo, no? Na kung saan, nagkakaroon ka dito ng magandang struktura para sa iyong sarili. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng magandang appearance, okay? Yung iba sa inyo, nafe-feel ko dito na meron kang routine na ginagawa, no? Lalo-lalo na sa physical na anyo or physical mo. Okay, meron kang inaayos, meron kang mga binabago sa sarili mo, okay? And then, nakikita ko rin dito, no, na ikaw yung tipo ng tao na tapat. Ayan. Meron ka talagang pag-uugaling maganda. Okay? Then, nakikita ko rin dito yung katapangan mo. Hindi ka takot sumugal, and then, nafe-feel ko din dito, no, hindi ka rin takot na tanggalan yung mga tao or mga sa paligid mo na hindi na nakakabuti para sa'yo. May pagka-prangka ka, pinaprangka mo talaga kung meron kang gustong sabihin sa isang tao, okay? Ito na yung nakikita ko sa'yo. Kumbaga, meron kang kakayahan, talino na gawin yung mga bagay-bagay kasi meron kang mga ambisyon eh. Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Okay? Pero nakikita ko rin dito, balanse ka. Okay? Lalo-lalo na once na meron kang mga problemang kinakaharap, kaya mo siyang ayusin ng maayos. And then, nakikita ko rin dito na malaki yung transformation na gaganap sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko sa'yo. So, tingnan naman natin kung ano yung plano ng person mo sa'yo. Okay? Dito sa card na to, sa Love Oracle card, kung ano yung kanyang nadarama. Kasi nafe-feel ko dito, more problema siya sa kanyang kaperahan dito. Pwede rin sabihin na natalo to sa sugal. Ayan, kung meron ka mang person na mahilig sumugal, mga invest, ganyan. Give me the message. Yung gusto ng tao na to, easy money. Ito lang yung nakikita ko. Mahilig siyang mag-take ng risk. Yan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ikaw, nakikita ko dito na ikaw yung tipo ng tao na totoo ka. Totoo ka sa sarili mo. And then, totoo ka din once na meron kang nakakaharap na tao. Hindi ka plastic. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Love call. So, nakikita ko rin dito, meron dito yung iba sa inyo. Meron pagtawag na gagawin sa'yo. Meron dito magpapahayag ng kanyang nararamdaman, ng kanyang saluubin. Okay? So, ito yung nagpapahayag sa'yo na pinapaalam sa'yo na meron ditong tatawag, calling to sa'yo. Meron dito magpapahayag ng kanyang nararamdaman. Message of love. Meron din nag-iisip sa'yo dito. Kung kilala mo man to, So, tingnan natin dito kung sino man to. Wait lang. Sino to? Calling na to sa'yo. Ayan. Tingnan natin sa number. So, meron dito Aquarius. Iba sa inyo, may Aquarius. And 1. Pwedeng importante sa itong numero. 1. Meron dito nag-iisip. Or pwede rin sabihin ikaw, Aquarius, nag-iisip ka dito. Meron kang mga pinaplan. Meron kang gustong gawing hakbang. Or kung wala ka namang plano na hakbang, meron dito tatawag para sa'yo. Meron din ako nakikita ditong Libra and Virgo. Give me more information. Ano pa yung mensahe?
Oo, meron ditong stab in the back. So, niloko ka ng tao nito. Kaya, itong tao nito na alarma dito. Kasi meron dito, niloko, sinaktan, dinaya, okay? Kumbaga, nagulat ka dito. Kasi hindi mo akalaing nagawa ng tao nito sa'yo. Pwede rin sabihin, may pagtawag na tong gagawin kasi nagbigay siya ng pasakit sa'yo dito. Yung iba sa'yo niya, no? Hindi halos lahat. Give me more information. Meron ka dito na Phoenix. So, ikaw malaki yung pagbabago na nangyayari sa'yo. Para kang Phoenix. Na kung saan bigla kang binuhay muli. Bigla kang lumakas ang loob. Bigla kang naging matatag. Nagkaroon ka ng transformation or pwede rin sabihin nagkaroon ka ng pagbabago. Lalo-lalo na yung takbo ng kaisipan mo. Nag-iba ka. Nag-matured ka. Okay? Nag-grow. Kumbaga, naibalik mo muli yung sarili mo. Kumbaga, no, yung naibalik mo yung sarili mo na kung before, para kang habol na habol sa tao mo, ngayon, nagiging kang confident para sa sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Yung bang tipo na hindi mo kailangan ng kapartner, parang ganun ka eh. Nagiging kang matatag, nagiging kang malakas ang loob, okay? So, nafe-feel ko din dito na okay lang kung meron dumating and okay lang kung wala. Ganun lang yung energy mo dito. Ayan, kasi mas iba na yung pananaw mo sa buhay eh. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Ayan, tumansik. Wait lang po. Meron ka ditong healing heart. Yung iba naman sa inyo na andun ka sa dakong hinihilo mo yung puso mo dito. Kumbaga, pinalalaya mo yung sarili mo sa mga toxic na pangyayari or sa mga toxic na tao, no? Kumbaga, binabago mo yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. And then yung iba naman sa inyo, kung meron kang addiction, pilit mong hinihilo mo yung sarili mo dito at pinakakawalan mo na to. Ito lang yung nakikita ko. Yan. Then passion. So meron ako nakikita dito na meron ditong ma-attract kang tao na kung sana pareho kayo ng hilig, okay? Magiging kang masaya sa tao nito. Pwedeng new person to. So tingnan natin dito. Sino to parating sa'yo? Meron Taurus. Yung iba sa inyo may Taurus. Meron ding pinanganak ng 9 at 6. Ayan. Or pwede rin sabihin ikaw to Taurus. Merong not today. So, yung iba naman sa inyo, ayaw mo nang masaktan, okay? Yung iba, hindi naghahanap ng relasyon. Kumbaga, galit pa rin sa nangyayari. Or galit ka pa rin sa person mo. Once na nagpahayag tong tao mo, kasi niloko ka dito, ikaw, ayaw mo, galit ka. Iniiwasan mong makausap tong tao na to. Pwede rin sabihin, binalak mo to, yung iba sa inyo. Kumbaga, nagkakaroon ka ng boundary. Alam mo yung limitasyon mo, alam mo yung hangganan mo. Ganun ka lang. Ayan. So, meron ditong nag-iisip sa inyo. Yung iba naman iniisip ka ng tao nito, nire-reminiscing niyo yung mga nangyayari sa inyong nakaraan, inaalala niyo yung mga masasaya niyong samahan. And then, nakikitaan ko rin dito, nagkakaroon na to ng pangunawa. Pwede rin sabihin na unawaan niya na yung sitwasyon. Pwede rin pumapasok na sa kanyang kaisipan dito yung realization. Ganyan. So, nakikita ko rin dito na marami siyang natutunan sa nakaraan sa inyong dalawa. Pwede rin ikaw yung nagturo sa kanya kung bakit nauhubog siya, or pwede rin sabihin, itong tao na to nagturo sa'yo kung bakit nauhubog ka, lumalago ka, nagiging kang matatag, at nag-grow ka dahil sa experience na to. Ayan, ito lang yung nakikita ko. So, ngayon, nakikitaan ko dito na memories na lang to. So, ikaw, handa ka na ngayong sumugal muli, okay? Handa ka na muling makipagsapalaran. And then, nakikitaan ko rin dito na handa ka na sa pagbabago. Kumbaga, napapalitan na ng yung takot, kalungkutan, pain. Unti-unti ka na naghihilom dito. At nakikitaan ko rito yung pagbabago. Naibabalik mo muli yung sarili mo, yung pagiging confident mo. Ayan. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.